Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Kayo po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamamagitan po ng ating impilang may todong lakas. DWIC 882 at Aliw Channel 23 ngayon pong araw na ito ng Huwebes. Ngayon po ay Pebrero Apremero sa taong 2024. Silipin na po natin ang mga nanggigising na headline. Pinoy Gising. Utang ng Pilipinas lumobo pa. Presyo ng bangos target maibaba sa 50 pesos ng BIFAR. Patuan ng putik sa politika na kasisira na umano sa ekonomiya ayon sa NEDA. Mga lagda sa People's Initiative pinababawi ng COMELEC. At paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas isinusulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras na 4 na sandali makalipas ang ikaapat ng morning, ngayong pong araw na ito ng Huwebes. Drew Nasino po niyo makakasama hanggang alas 5 po tayo. Pinoy Gising. Sa detalye nga ng mga nanggigising na balita sa latest ng Filipino Mirror, lumobo pa ang utang ng Pilipinas sa mahigit 14 trillion pesos sa pagtatapos ng taong 2023. Batay sa datos ng Bureau of Treasury, umabot eksakto 14.6 trillion pesos ang utang ng bansa noong nakarang taon. Kumpara ito o mas mataas ito ng 7% o 1.1 trillion pesos kumpara sa 13.4 trillion pesos noong 2022. Og din ito, 68.5% ng utang ay mula sa domestic debt habang 31.5% ay mula sa external o sa labas ng bansa. Samantala, nasa 1.2 trillion pesos naman ang nautang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang taon nito. Pinoy Gising. Nananatiling matatag ang presyo ng bangos at tilapia sa Metro Manila. Batay sa pinakuling monitoring ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasa 180 pesos na kada kilo ang presyo ng medium-size na bangus mula sa Bulacan at Pangasinan. Habang ang medium-size naman na tilapia mula sa Batangas at Pampanga, at rin sa Bulacan, nasa 120 pesos na ang kada kilo. Niulat naman ng BIFAR na bumaba ang presyo ng tilapia, farm gate price sa 85 hanggang 88 pesos, habang 130 hanggang 140 pesos ang sa bangus. Ipinalawanag ng ahensya na nananatiling stable ang presyo ng mga nasabing isda. Ito po yung mga isdang tabang dahil sapat ang supply ng mga ito sa mga palaisdaan. Samantala, asahan naman ang pagtaas ng supply ng galunggong o GG sa mga pamilihan dahil sa pagtatapos ng closed fishing season. Pinoy Gising. Tiwala naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na bababa ang presyo ng bangus sa 50 pesos kada kilo. Ayon kay BIFAR spokesman Nazario Briguera,
maaaring bumaba ang presyo ng nasabing isda kung mananatili ang magandang produksyon nito. Idinagdag pa ni Briguera na mayroon silang National Food Stock Development Program upang maparami ang mga bangos at tilapia. Batay sa pinakuling tala ng bantay presyo ng Department of Agriculture, nasa 150 hanggang 240 pesos na ang presyo ng kada kilo ng bangos sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Pinoy Gising! Kumpiyansa naman ng National Irrigation Authority na magiging matatag ang supply ng bigas ngayong taon sa kabila ng epekto ng El Niño phenomenon sa bansa. Ipinalawanag ni NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen na ito'y dahil mataas ang naaning palay tuwing tag-init. Kaugnay nito, inihayag naman ni Guillen na nakikipag-ugnayan na ang mga local at national agency upang tugunan ang epekto ng El Niño noon pang Oktubre. Halos dumoble rin ang pondo ng NIA para sa solar pump irrigation at pagbuo ng mga pagtatayo ng mga karagdagang dam sa bansa. Pinoy Gising! Speaking of food and economy, nababahala naman ang National Economic Development Authority sa bumababang paggastos ng mga Pilipino sa pagkain dulot ng mataas na presyo ay siyang tunay. Sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na magdodoble kayod ang NEDA upang makontrol ang inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin lalo ng pagkain. Magtatatag-an niya ang NEDA ng agriculture value chain paggamit ng strategic trade policy at mekanismo na magpapalakas ng purchasing power ng mga Pinoy. Gayunman, naniniwala pa rin ang ahensya na magbabago ang datos tulad ng mga nakaraang buwan. Pinoy Gising! Sa iba pang tampok na balita, ibinabala naman ng National Economic and Development Authority na makasisira sa ekonomiya ang gulo sa politika. Ito ang sagot ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan nang tanungin kaugnay sa posibleng epekto sa paglago ng ekonomiya, yung epekto ng bangayan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte, maging ng Senado at Kamara. Sa press conference kaugnay ng fourth quarter performance ng Philippine economy, inihayag ng kalihim na ang political instability sa anumang bansa ay makapipinsala sa ekonomiya nito. Binigyang diin pa ni Balisacan na mahalaga mapanatili ang kaayusan ng politika dahil dito nagmumula ang malaking desisyon partikular sa investments. Pinoy Gising! Naniniwala naman ang political analyst na si Professor Ranjit Rai ng Octa Research Group na makaapekto sa tiwala ng mga investors ang patuloy na bangayan sa pagitan ng mga political families ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng DWIZ, inihayag ni Professor Ranjit Rai na unti-unti nang nakababawi ang ekonomiya ng bansa sa pandemya pero masasayang lamang ito dahil sa iringan sa politika. Mas mainam anyang sa halip na pagtuunan ng pansin ng charter change ay bigyang prioridad o iprioridad na lamang mga isyong malapit sa sikmura ni Juan de la Cruz. Ang importante dito ho yung ingay at yung bangayan, nakakahadlang siya una sa servition bayan. Pangalawa, yung mga namumuhunan ho sa atin, syempre kinakabahan yan dahil alang ang gulo eh. May mga tanawagan pang ibang mga tao for destabilization. So baka ho maka-apekto na maganda na natin kinulain, nag-recover na ekonomiya galing sa COVID. Nakakita natin sa OCA Research Surveys ng third quarter and fourth quarter ho. Ito po yung optimism ng mga tao. Yung pananaw ng mga tao na magbabago ang buhay nila over the next 6 months. Yan po ang tinig ng political analyst at ni Professor Ranjit Rai ng Octa Research sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Aminado naman si Senator Amy Marcos na may lamat na ang UNITEAM. Taliwas po ito sa pahayag ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman, hindi anya sina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte ang may problema. Isinisi ni Senador Marcos ang bitak sa UNITEAM
sa mga tinawag niyang demonyo at ahas sa laylayan ng Malacanang. Sa katunayan, bata pa lamang umano ang mambabatas ay tinawag na niyang snake pit ang palasyo. Iginit naman ng presidential sister ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya at sa mga Duterte sa gitna ng banggaan ng dalawang makapangyarihang pamilya. Nilinaw ni Super Ate na hindi niya kailangan pumili at patuloy niyang ipagtatanggol ang pamilya Marcos sa mga yumuyurak sa kanilang pangalan. Pinoy Gising! Nirerespeto naman ni Vice President Sara Duterte ang mga pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ito'y sa gitna ng maanghang na banatan ni na dating Pangulong Digong na Mayor Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay VP Inday, hindi niya kailangang sumang-ayon sa mga ito. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga isyu, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Nagpasalamat din si VP Inday sa paggalang ni Pangulong Marcos sa kanyang mga paninindigan kabilang ang alingas-ngas na may nangyayaring bayaran sa mga lalagda o lumalagda sa People's Initiative upang maamyendahan ang saligang batas. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan, katulad na lang ng aking pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. At sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, seguridad at marami pang ibang issue na pasan-pasan ng mga Pilipino. Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Pinoy Gising! Speaking of PI, pinababawi na ng Commission on Elections o ni Commission on Elections Chairman George Garcia ang mga isinumiting signature form na mga nasa likod ng PI o People's Initiative para maisulong ang charter change. Ipinaliwanag ni Chairman Garcia na ito'y habang nire-repaso pa ng poll body ang kanilang panuntunan hinggil dito. Kaugnay nito, kapalit ng pagbawi sa mga signature sheet, kukunin ng poll body ang ibinigay ng kanilang election officers na certification. Gayunman nilinaw ng COMELEC na sa ngayon na nanatiling may bisa ang kanilang panuntunan sa People's Initiative dahil wala pang kumakusyon dito, bagaman sinuspende na nila ang prosesong ito. Sa nakalap na datos ng poll body, nasa 7 milyong lagdana ang naisumite sa kanila na galing sa 200 na distrito sa 254 na legislative districts ng bansa. Pinoy Gising! Wala namang inilaang dagdag pondo sa Commission on Elections para sa People's Initiative o PI na layuning isulong ang charter change o CHATCHA. Ito muling iginit ni COMELEC Chairman George Garcia sa gitna ng usapin ng PI at ayon kay Garcia para sa pagpapagawa ng tanggapan ng poll body at preparasyon sa 2025 midterm elections ang 12 bilyong pisong dagdag na pondo. Nilinaw din ng poll body chief na hindi illegal ang ginawa nilang pagtanggap ng mga dokumento sa PI. Kaugnay nito, handa ang COMELEC na ipaliwanag ang 12 bilyong pisong dagdag pondo ng komisyon sa korte. Matapos ang anunsyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na balak nitong maghain ng petisyon laban dito. Pinoy Gising! Kaugnay pa rin yan, uumpisahan na sa susunod na linggo ng Senado ang pagdinig sa resolution of both Houses number 6 na nagsusulong ng Economic Charter Change o CHATCHA. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, ang lilikhaing Subcommittee on Constitutional Amendments na pamumunuan ni Senator Sani Angara ang magsasagawa ng pagdinig. May permiso na rin anya ni Senator Robin Padilla, Chairman ng Committee on Constitutional Amendments, ang paglikha ng subcommittee na tatalakay sa naturang usapin. Iginit pa ni Zubiri
na kung siya ang tatanungin ay moot and academic na ang anumang diskusyon kaugnay sa PI dahil nagsalita na ang COMELEC na ititigil na nila ang pagtanggap ng mga lagda. Maging si Pangulong Bongbong Marcos ay nagsabing hindi na ikinokonsiderang opsyon ang PI para sa Chacha. Sa kabila nito, mananatili anya silang mapagmatiyag o mapagbantay dahil maaari pa rin pukayin ang PI. Pinoy Gising! Samantala, tumanggi ang mga senador na o sa panawagan ng mga kongresista na itigil lang investigasyon ng Senado sa umano'y alingas-ngas na may nangyayaring suhulan sa mga lumalagda o lalagda sa People's Initiative na layuning amyenda ng saligang batas. Ayon kay Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation Chairperson Amy Marcos, tuloy ang kanilang investigasyon hanggat hindi malinaw na itinigil na ang pangangalap ng pirma para sa PI. Idinagdag ni Senador Marcos, malinaw sa sinabi ng Commission on Elections na walang expiration ng mga lagda at pwede pa rin itong gamitin ng mga nagsusulong ng Chacha. Binigyang diin pa ng Presidential Sister na dapat maging malinaw na nakalibing na ang People's Initiative at hindi na magagamit ang mga pirmang nalikom dito na anyay ginamitan ng pananakot at panunuhol. Pinoy Gising! Sa iba pa ring tampok na balita ay sinusulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay dating Pangulong Digong, si Davao del Norte 1st District Representative at dating House Speaker Pantaleon Alvarez ang mangunguna sa pagpapapirma kaugnay sa secession ng Mindanao. Itinagdag pa ang dating alkalde ng Davao City na si Congressman Alvarez ang unang nagtulak o nagsulong nito. Iginit pa ni dating Pangulong Digong na kayang magsolo ng Mindanao dahil mayaman naman ito. Pinoy Gising! Tinutulan naman ni Senador Coco Pimentel ang anumang panukalang ihiwalay ang isang bahagi ng Pilipinas mula sa teritoryo ng bansa. Kasunod dito na naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na maglulunsad ang kanyang kampo ng signature campaign upang isulong ang secession o paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay Senador Pimentel, sa ngayon ay ayaw muna niyang magkomento dahil kailangan munang pag-aralang mabuti ang plano ng dating Pangulo. Bagaman nilinaw ng Senador na hindi siya pabor sa paghiwalay ng anumang lugar sa bansa, kanyang ipinaliwanag na kailangang gawin o kailangang patuloy na magtulungan para maging epektibong gobyerno o magkaroon ng epektibong gobyerno ang bansa. Pinoy Gising! Nais naman pag-aralan ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers ang panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kasunod dito ng plano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Bebot Alvarez na mangalap ng pirma para ihiwalay na ang naturang pulo sa bansa. Ayon kay Congressman Barbers, bagaman hindi madaling gawin ito, karapat dapat pag-aralan at silipin ang benepisyo nito sa mga taga Mindanao. Nirerespeto rin ni Barbers ang pahayag ng dating Pangulo na hindi rebelyon ang nasabing plano, bagkus ito ay maaring dahil maaring merong mabigat naman na dahilan. Pinoy Gising! Samantala, inakusahan naman ng nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas, si Vice President Sara Duterte na nagpasimuno umano ng Oplan Tokhang. Umarap si dating Davao Senior Police Officer Las Cañas sa media matapos ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Las Cañas, nagbigay na siya ng affidavit at notebook sa ICC kung saan nakasaad ang kanyang mga nalalaman kaugnay sa mga pagpatay na anyay ipinag-utos ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagkakasangkot ng kanyang mga anak. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, ikinalugod ng Malacanang ang paglago
sa 5.6% ng ekonomiya ng bansa sa ika-4 o huling quarter ng taong 2023. Ayon sa Presidential Communications Office, malaking bahagi ng pagtaas ng Gross Domestic Product o GDP rate sa huling bahagi ng nakarang taon ay ang paglago ng services sector sa 7.4%. Sinundan naman ito ng 1.4% na paglago sa sektor ng agrikultura ng bansa. Pinoy Gising! Samantala, naghahanda na ang Department of Health o DOH para sa investment ng Primary Healthcare Plan na nakalaan para sa mga mahihirap na Pilipino. Sa pamamagitan ng 28 by 28 by 28 plan ng DOH, layunin ni Health Secretary Teodoro Herbosa na makapagpatayo ng 28 urgent care at ambulance services para sa 28 milyong mahihirap na Pilipino. Kaugnay nito, nabatid na target ng ahensya na makapagpatayo ng 5 ambulatory at urgent care facilities at makumpleto ang kabuang 28 pasilidad sa taong 2028. Binigyan din pa ni Health Assistant Secretary Dr. Albert Domingo na inilunsad ang primary healthcare upang agad na matukoy at maagapan ang sakit ng mga Pilipino, partikular ang mga walang access sa health services. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, pinapurihan ng mga matataas na opisyal ng Vietnam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa kahanga-hanga nitong pamumuno. Ito'y matapos na makapagtala ang Pilipinas ng mataas na antas ng paglago ng ekonomiya. Sa kanilang pagpupulong, binati ni Vietnamese President Vo Van Tung si PBBM at binigyang diin na mula nang umupo ito bilang Pangulo, marami ng tagumpay ang nakamit nito lalo na sa aspeto ng pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Sinabi naman ni Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh na nais nilang matutunan ang economic strategy at leadership style ni Pangulong Marcos na dapat tularan ng mga leader ng kanilang bansa. At tatandaan itong huling quarter ng 2023, umangat ng 5.6% ang ekonomiya ng Pilipinas kumpara noong 2022. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa oras ng ganap ng alas 4:30 ng morning, pong araw na ito ng Huwebes, Pebrero 1 na po, taong 2024. Silipin na po natin ang ikalawang sigwada ng mga balita, mga pag-ulat mula sa labas ng impila. DWIZ Patrol Report. Resolusyon ng pagsuporta sa House Speaker nakatakda ng ihain sa Kamara. Ang detalye mula kay Patrol 11 Tina Nolasco. Kinumpirma ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe na maghahain ng isang resolusyon ang mga lider ng Kamara de Representantes sa Lunes bilang pagsuporta kay House Speaker Martin Romualdez. Sa gitna ito ng mga issue at tensyon sa pagitan ng Kamara at Senado kaugnay sa charter change o CHA-CHA. Habang ayon naman kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., binanggit sa resolusyon ang matatag na pagkakaisa at suporta ng mga kongresista sa lider ng Kamara at pagtindig sa integridad ng mababang kapulungan. Samantala, iginiit naman ni Rizal 1st District Representative Michael John Duavet na nananatili ang paggalang nila sa Senado. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, pagbaba sa 28% ng focus crimes, ibinida ng PNP. Labi po natin ang kabuuan ng report, buhat naman kay Patrol 17, Jopel Peleño. Ipinagmalaki ng PNP ang 28% na pagbaba ng focus crime sa bansa mula January 1 hanggang January 30, 2024 ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Colonel Jane Fajardo na base sa kanilang datos 2,301 incident ng focus crimes ang kanilang naitala na mas mababa sa 3,223 incident noong 2023. Kabilang sa mga tinuturing na focus crimes ng pambansang pulisya ang homicide, murder, physical injury, rape, theft,
robbery at motorcycle and vehicle theft. Patuloy ani Colonel Fajardo ang pagbaba ng krimen dahil sa pakikipagtulungan ng mamamayan na siyang inspirasyon ng PNP para lalo pang pagbutihin ang kanilang pagbibigay serbisyo. Batid na aniya ng mga pulis ang kanilang sinumpaang mandato at manatiling tapat sa pagtalima sa tungkuling itaguyod ang batas. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa Impilang May Torong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pang balita, mahigit 100 kabahayan na abo diyan sa lungsod ng Maynila. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye mula naman kay Patrol 5, Kuyang Aya Yupanco. Mahigit 100 bahay ang nilamon ng apoy sa sumiklab na sunog sa tapat ng Isitan Claro Emerecto, Barangay 310, Santa Cruz, Maynila. Tinatayang nasa 300 pamilya ang nawalan ng tirahan. Nagsimula ang sunog alas 3 ng hapon na naapula alas 7:50 ng kagabi na umabot sa 5th alarm. Inaalam pa ng Manila Fire District ang sanhi ng sunog maging yung halaga ng pinsala ng apoy dahil yung mga bahay na nasunog ay yari sa light materials. Sa kasagsagan ng sunog ay nabulabog naman yung mga inmates o mga bilanggo sa loob ng Manila City Jail dahil alos abutin ng sunog ang loob ng bilangguan. Kaya't ang ginawa ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology ay inilikas ang mga babaeng PDL sa kulungan ng mga lalaki upang mailigtas sa sunog. Isang residente ang sinasabing sugatan sa insidente o naganap na sunog. Ito sa Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa Impilang May Torong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Grabe yung sunog din. Nakita ko yun, natanaw ko mula sa amin. Sa tapat po yan ng LRT Line 2. Yan pong sunog na yan, malapit po yan sa tinatawag na Central. Yung Central po na yon, yun po yung andun yung Manila City Jail. Tapos yung sa may Recto, yan, sa malapit sa Santa Cruz, tagus mo niyan, dun sa may Pabella, sa ospital ng Pabella. Oh, ang laki ho ng apoy niyan kahapon. At actually, pang ilang beses ng sunog ito eh. Last year, nagkaroon din po ng sunog. Diyan po yan sa bahagi po ng Santa Cruz. Same area din. At marami hong mga kabahayan po dyan. Ano? Yan po ay kadikit. Hindi lang malapit, kadikit ho yan ng Manila City Jail. Awa naman ng Diyos, wala namang nasawi o nagkaroon po ng fatalities. Samantala, sa iba pa rin balita, dating NPA leader, inuuso ang mga nakatagong armas sa Batangas. Nagbabalik si Patrol 17, Jopel Pileño. Natunton ng militar ang itinatagong mga armas ng komunistang terorista matapos inuso ng isang dating NPA leader. Natagpuan ng tropa ng 59th Infantry Protector Battalion ang mga armas sa bahagi ng San Juan, Batangas. Pinuri naman ni 2nd Infantry Jungle Fighter Division Commander Major General Roberto Capulong ang pagkipagtulungan ng former NPA leader para ma-recover ang itinagong shotgun. Naniniwala si Major General Capulong na isa itong positive development upang mahikayat ang iba pang dating miyembro ng NPA na ikanta ang mga nakatagong armas. Sa pamamagitan nito, tiyak na mababawasan ang lakas at pwersa ng Communist Terrorist Group sa Southern Tagalog area. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa Impilang May Torong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Unang magsupoy ng mga balita mula sa labas ng impilan sa pagpapatuloy pa rin ang ilang po mga detalye ng mga nagigising na balita. Pinoy Gising! Kinalampag ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang Department of Agriculture na higpitan na ang supply monitoring ng agricultural products upang maiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka. Partikular na inilambawa ng kongresista ang pagsadsad ng farm gate price ng sibuyas sa 50 pesos kada kilo mula sa dating 70 pesos. Ipinunto
ng mababatas na hindi na dapat hintayin pa nag-DA ang tagtuyot bago matukoy ang solusyon. Dapat anyang tulungan ng ahensya sa klolohan na mga magsasaka at upang madagdagan ang kita at mawala ang kanilang pangamba, mawalan ng pangamba sa panustos na may magkasakit sa pamilya. Pinoy Gising! Samantala, tumangging magkomento ang Commission on Elections sa panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, susundin nila ang nakasaad sa 1987 Constitution. Idinagdag pa ng poll body chief na kinakailangang dumaan sa tamang proseso ang lahat ng pagbabago sa saligang batas. Matatandang sinusulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng cessation o ihiwalay ang Mindanao sa bansa. Pinoy Gising! Naniniwala naman ang ilang eksperto na hindi naaayon sa saligang batas, labag daw sa batas, ang paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ito'y sa gitna ng panukala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay nga ang nasabing isla sa bansa. Ayon kay Law Professor Attorney Ernesto Neri, bagaman naging posible ang cessation sa ibang bansa, hindi maaaring ideklarang hiwalay ang kahit anumang bahagi o teritoryo ng Pilipinas. Ito rin ang paniwala ni Law Professor Attorney Mike Chiu kaugnay sa issue. Gayunman, para kay Attorney Chiu, hindi pa maituturing na rebellion o sedisyon ang pagsusulong ni dating Pangulong Digong na ihiwalay o kumalas ang Mindanao sa bansa. Pinoy Gising! Sa pagkakataon ito, dako tayo sa ilang pag-ulat na hatid ng ating Metro Patrol. Metro Patrol reports! Sabihin po natin niya mula kay Kakang Louie Angles dyan sa Bulacan. Kaka? Yes, good morning, Kaka. Boss, ang pasasalamat ni San Rafael Mayor Mark Cholo Bialago sa Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at sa unang ginang na Luisa Araneta Marcos sa pagkakaloob ng bagong mobile laboratory bus sa pamahalaang bayan sa ilalim ng kanilang programang Lab for All o libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat. Ayon kay Mayor Cholo Bialago, malaking tulong sa aming mamamayan dito sa San Rafael para maabot ang lahat ng serbisyong medikal sa kanayunan o sa mga barangay sa buong bayan. Matagal nang inaasahan ng pamahalaang bayan na magkaroon ng ganitong laboratorio para mabawasan ang pangamba ng mamamayan sa kanilang kalusugan at malaman kung ano ang kanilang karamdaman. Dagdag pa ng alkalde, plano rin nila na dagdagan pa ng 2 ganitong laboratorio ang kanilang magkaroon ng pamahalaang bayan ng ganitong laboratorio para lahat ay maabot at maserbisyuhan ng medical. Ito si Metro Patrol, Louie Ales para sa Imperial Metodo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, maraming salamat si Kakang Louie Angles mula ho dyan sa lalawigan ng Bulacan. Sa iba pa ring balita, inanunsyo ng South Korean Embassy sa Pilipinas na mas pinadali na ang pagkuha ng visa ng mga Pilipino sa South Korea hanggang sa katapusan ng taon. Ayon sa embahada, bilang sa mga visa applicant na maaaring mag-avail ng mas pinadaling application ang mga credit card holders, professional license holders, elected politician, pwede, at mga government official. Exempted naman ang mga nabanggit at kanilang pamilya sa pagpasa ng bank certificates, bank statements at income tax return. Binigyang diin pa ng embahada na ang mga nabanggit na dokumento lamang ang maaring mapalitan at dapat pa rin magsumite ng ibang mga rekisitos. Pinoy Gising! Nag-aalok naman ang pamahalaan ng Israel ang trabaho para sa libo-libong Pilipino. Ito'y matapos mabakante ang maraming posisyon sa iba't ibang industriya. Makarang hindi na payagang makapasok sa Gaza ang mga manggagawang Palestino simula nang sumiklab ang digmaan
sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Palestinian militant group na Hamas. Kaugnay nito, tiniyak ni Israeli Ambassador to the Philippines sa Ilan Plus na magiging mabilis at maayos ang employment process ng mga Pilipinong handang magtrabaho sa Israel. Kabilang sa mga iniaalok ay mula sa industriya ng construction, agriculture, hotel service at pagiging caregiver. Pinoy Gising! Samantala dako tayo sa isa pang report mula naman sa probinsya. Ronda Probinsya. Sa Ilocania, detalye ihahatid ni Manong Ronald Idol Cabsat Domingo. Manong? Okay, sige. Manong Ronald? Inihayag ng Civil Service Commission Regional Field Office 1 ang pagsasagawa ng search for the outstanding government workers ngayong taon. Sinabi ni Chief Human Resource Specialist Jerwin Lingasan ng CSC Region 1 sa kapihan sa Ilocos ng Philippine Information Agency na ang programa ay para kilalanin ang mga empleyado ng gobyerno sa kanilang trabaho at sakripisyo. Ani niya, ang mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno ay nominado kung saan maaari silang manalo sa regional level at national level kung saan ang premyo ay tropyo plaque kasama ang cash prize. Bukod dito, automatiko tataas sa sweldo na o automatikong mapopromote sa ibang antas ng posisyon. Sinabi ni Lingasan na ang mga kwalifikasyon para sa mga empleyado ng gobyerno ay para sa permanente, casual, pansamantalang contractual co-terms at mga halal na opisyal kabilang ang mga hinirang na opisyal. Hindi kasama ang mga job order at contract of service. Dagdag pa ni Lingasan, ang mga nominado ay ang kanilang co-officer kung saan maaring i-download ang form sa CSC website o pumunta sa CSC field offices. Punan ang form at magsubmite ng iba't ibang requirements. Nagsimula ang nominasyon noong Enero 1 at magtatapos sa Marso 31, 2014 at isumite sa pamagitan ng email na ibinigay ng CSC field office o sa roo1.pal@csc.gov.ph. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Tayo po nasa ulibag na po ng Pinoy Gising. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap pa ng ilang pa mga pag-ulat na hatid ng ating mga Ronda Probinsya. Ronda Probinsya! Sa Calabarzon, alamin ho natin ang detaling ihatid ni Arman Cambe. Arman? 150 gramo ng shabu na nagkakalaga ng mahigit sa 1 milyong piso ang nakumpiska kahapon ng mga operatiba ng Rodriguez Rizal Drug Enforcement Unit sa Maglibin Partner sa sinagawang bypass operation dakong ika-10 ng umaga. Ang mga nadakip ay sina alias Cardo at Edlin, kapwa residente ng nasabing bayan. 10 pakete ng shabu at bypass money ang nakuha sa dalawa na ayon sa record ng pulis ay minsan nang nakulong sa kasong illegal na droga noong taong 2021-2022. Nakakulong na ngayon ang Maglibin Partner sa Rodriguez Rizal Police Station. Arman Kami mula Calabarzon, nagulat para simpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, inilabas na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Memorandum Circular 2024-1 na nagsasaad na palalawigin ang franchise consolidation ng public utility vehicles sa ilalim ng PUV Modernization Program. Kinumpirma ng LTFRB Board Member Attorney Mary Jane Paras Lenes na nakasaad sa nasabing kautusan na pinapayagan pa rin bumiyahe ang mga hindi nakapag-consolidate na PUV hanggang Abril 30. Sunod ito ng pagdinig ng House Committee on Transportation kaugnay sa pagpapatupad
ng modernization program kung saan ibinahagi ng ilang transport group na may mga hinuli at in-impound na mga unconsolidated jeep. Nilinaw naman ni Atty. Lainez na hindi maaaring hulihin ang mga nasabing jeep dahil una nang nagpatupad ng extension ang gobyerno para sa konsolidasyon. Hiningi naman ni Atty. Lainez sa transport groups ang listahan ng mga plaka ng mga na-impound na jeep para matulungan silang mailabas ang mga ito. Pinoy Gising! Pataladako tayo sa pag-uulat mula sa Bicolandia. Ihatid yan ni Melvin Machado. Manoy, Melvin, maray na aga. Marhay na aga, 4 na katao ang arestado ng salakay ng Philippine Drug Enforcement Agency Camarines Sur sa pamumuno ni PDEA Head Mark Anthony Biray matapos ang ginawang anti-drug bypass operation sa Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur nitong araw ng Martes ang umano'y drug den sa naturang barangay. Kabilang sa naaresto ang umano'y drug den maintainer na si Alice Bencho, isang maintenance o tagabantay, isang laborer at isang security guard. Umaabot sa 15 grams ang umano'y shabu ang na-recover mga otoridad na nagkakahalaga 102,000 pesos. Ang naturang drug den ay malapit lang sa dalampasigan kahit may ilang banging isda ang bumabatak muna umano bago pumalaot. Kasama sa naturang anti-illegal drug operation ang PNP, Calabanga at PDEA, Naga City. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, tanggap tayo ng isa pang IC Patrol Report. DWIZ Patrol Report. Pamumudmod ng 50,000 peso educational assistance itinanggi ng pamahalaan. Alamin po natin ang detalye at di Patrol 13 Gilbert Perdes. Muling nabiktima ng fake news ang DSWD. Sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni DSWD Yusek Edu Punay na may mga nagpapakalat daw ng maling impormasyon sa social media at may mga peking account na nagsasabing nagbibigay ang ahensya ng educational assistance na nasa 10,000 pesos hanggang 50,000 pesos. Iginiti Punay na hindi ito totoo at walang alok na ganito ang ahensya sa kasalukuyan. At kasabay nito'y nanawagan si Punay sa publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa lehitimong social media account ng DSWD. Kabilang na raw dito ang official na social media account ng ahensya sa Facebook at ang account na DSWD serves sa iba't ibang platforms. Madalas daw na maging biktima ng fake news ang DSWD na naglalabas ang nagbibigay daw sila ng tulong kahit madalas na dinadagsa ng tao ang kanilang mga sangay sa pag-aakala na maaaring makatanggap ng tulong mula sa ahensya. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Okay, maraming salamat si Patrol 13 Gilbert Perdes at tayo po ay naubusan na ng oras mga katodos at tayo po ay sumasapit na sa ating pansamantalang pagpapaalam ngayon pong araw po na ito ng Pebrero. Ngayon pong Pebrero 1 ng 2024, araw po ngayon ng Huwebes. Bago tayo magpaalam ay batiin muna natin. Good morning sa atin mga top fan, mga meron na pong mga badge po ito Sina Christian Cruz, sabi niya, oo nga pala. Good morning and happy first anniversary Pinoy Gising. Yes, first anniversary po ng Pinoy Gising. At welcome our PT Channel 9. Ay, maraming salamat po. Kanina nag-report si Melvin Machado, Ramon Abadillo, fan din po natin, Hideyoshi Hasegawa from Japan, Ate Susan, suki po natin. Susan G from US, si Gloria Aquino, dapat unahin ng Pinas ang federalismo kung magiging state na ang Pinas, ang Davao ang pwede nang bumukod sa maging state. RM Banaa, good morning din. Nelson Malinaw, si Albert Hernandez mula po sa Valenzuela City. Maraming salamat din po sa mga nakatutok po sa YouTube, mga nanonood po sa YouTube. Si Mike Montero, Ate Annette Alegre D,
Glenn Espaldon, Mangagoy, Bislig, Nestor Rivera ba? Magdamag daw ang pag-ambon sa North Cotabato. Mag-iingat po yung mga kababayan po natin dyan sa bahagi po ng Mindanao. Madulas ang kalsada. Actually, nagkabinaha at nagkaroon po ng malakas po na pag-ulan dyan po sa bahagi po ng Mindanao. Ito bago namin kayo bitawan, ay pasadahan muna natin ang isa pong patama quote for the day. Madaling magpatawad, pero sobrang hirap makalimot. Yan. So, yan po ang ating patama quote for the day. Kumbaga, forgive and forgive but never forget. Yan po ang patama quote for the day. Siyang tunay naman, di ba? Madali talaga magpatawad. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa na tao, tayo pa na tao, hindi marunong magpatawad. Pero sa ating pong pagpapatawad, sa bawat pagpapatawad po natin, ay siyang dapat magsilbi pong leksyon para po hindi na maulit kung ano man po ang kamalian na nagawa po sa atin o nagawa natin sa isa pong tao sa ating mga mahal sa buhay o kung kanino man. Eto. Sige. Ngayon ba ito? Ngayon to? Sige, tayo po ay... Hindi ko rin alam kung paano ko to i-deliver. Pero kanina lang, ka-text ko siya. Nag-message ako. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kanina lang ito. Kagabi. Hindi na siya nagparamdam. So, tayo po ay nananawagan kung sino man po ang nakakakilala kay Emmanuel Macose po, ang atin pong Aliw Security Guard. Kung nasan ka man ngayon, sana magparamdam ka, pati ang 10 ng mga miyembro ng iyong pamilya. Tayo po ay nagpapaabot po ng isa pong masigabong palakpakan. Happy birthday kay Emmanuel Macose ng Aliw, ating pong Aliw. Wala ba palakpakan kayo kay lagi naman. Ayan huwag ka na magbibisikleta para hindi, ano po kasi yan siklista po yan. Mag-iingat na lang kapag nagbibisikleta. Alright, maraming salamat nga pala sa ating pong mga nakasama sa News Center at sa ating mga suking taga-subaybay. Oo nga pala. Ngayon din ba yan? Oo. Nakakalakad na sila kay. Kamay ang gamit. Happy birthday, Lakay Rolly Gonzalo. Nagdiriwang po ng kanya pong ika-4 na pong kaarawan. Happy birthday, Lakay Rolly. Magpagaling ka. May message kita. Salamat, Lakay. Thank you. Alright, susunod na po ang Arangkada Balita kasama si Miss Judith Estrada Larino. Ito po muli yung lingkod, Drew Nasino. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.